Hello everyone, kasama po natin si Jeneline, ayun, Castro. At ayun, kakatapos lang ng animazing dito sa SM North, ayun. Then, kamusta Ma'am Jen sa pagko-cosplay? Okay naman po, masaya pa din. Enjoy ko pa rin. Simula noon hanggang ngayon. Pero hindi na ako kasing active sa mga convention. Hindi kagaya noon nung hero natin. Kapag-halata na. Okay. Ayun pala, Ma'am Jane, kasi nag-cosplay ka kanina ng Nami, ayun, i-insert natin sa video. Ayun. Ano masabi mo na sinisigaw nila ang Nami Swan? Ano masabi mo doon? Siyempre, natutuwa ako kasi ang daming fan ng One Piece. Tapos, hindi sila katulad ng ibang sa mga ibang anime. Talagang ito solid yung mga fan ng One Piece. Talagang kahit na hindi kami ganun kaganda or hindi ganun ka-perfect yung cosplay namin. Talagang parang yung treatment nila sa amin, parang pag sumisigaw sila ng Nami, parang feeling namin kami talaga yung character. Kasi kung nakita nyo lang kanina, ewan ko kung na-video niya, sana na-video niya. Para makita nyo, grabe talaga yung mga fans ng One Piece. Sobra. Ma'am Jen, para sa hindi nakakaalam, ayun, kailan daw kayo nag-start mag-cosplay? Nag-start ako mag-cosplay year 2013. 13, ayun. Sa Toycon. Toycon yung aking first event. At doon kami nagkakitaan, tapos sunod-sunod na yun, nag-ano kami SMX, tapos Alabang, tapos sa SM South, tapos SM Molino, ayun. At marami na. Ayun. And ayun, Ma'am Jen, total nagko-cosplay po kayo. Ano yung pinaka-favorite character na kinosplay niyo? Ano ba yung kasi bawat genre, meron akong favorite. Kumbaga, sabihin natin, pag sa fairy tale, ang favorite ko ay si Belle. Pag sa superhero, ang favorite ko ay si Black Widow. So, sa anime, medyo nahirapan ako mag-decide, pero siguro sabihin na lang natin yung kung saan ako mas na-acknowledge yung Sailor Moon. Oh, Sailor Moon. Kasi nung unang beses na kinosplay ko siya, puso yung movie na Miracle in Number 7. Number 7, tama ba? Basta yun yung Korean na movie. So, doon ako na-acknowledge. Tapos, ever since talagang kilala na ako sa community as Sailor Moon. So, hindi na ako mahihiya. Mula noon, 2013 hanggang ngayon na 2023, 10 years na yung lumipas, nakukuha pa din ako sa event as Sailor Moon. Imagine niyo, bata pa ako noon, tapos ngayon ang tanda ko na, pero ayun, kuha pa sa pa rin as Sailor Moon. So, yun na siya na lang siguro. And ayun, syempre, bakit pala Dollhouse? Kasi syempre, di ba, ayun yung FB name mo or screen name mo before. Ayun. Nung pumasok ako sa cosplay, ang pangalan ng Facebook ko ay Dollhouse. Honest reason, may tinataguan ako. Okay. May tinataguan ako, tsaka nagsa-start ako mag-online selling nun. Yun, kaso, parang nagkaroon ng problema sa Facebook. Tapos, pinapabago nila yung name. So, ginawa ko siyang Dal Castro. So, yun, lumabas na yung pilig ako. Tapos, ganun na naman, may nag-report ng Facebook ko. Hanggang sa yun, nilagay ko na sa Facebook ko yung totoong pangalan, which is Jeneline Castro. Pero, as of now, lahat sa cosplay community, ang alam nila, ang cosplay name ko is Dal Chukino. Dal Chukino na. So, Dal because mahilig ako sa mga manika. Chukino kasi kinuha ko kay Sailor Moon. Kasi, di ba yung pangalan niya na counter niya is Usagi Chukino. So, yun, doon ko siya kinuha. Then, ayun ma'am, regarding sa anime, ano po yung
pinaka-the best para sa inyo? Top 3. Top 3, hindi ko iuna yung One Piece. Top 2 ko lang si One Piece. Ang top 3 ko ay, ano bang pwede ko? Tawag dito, yung, teka. yung about siya sa game, Liar's Game. May reason bakit gusto ko yun. Ewan ko kung napanood nyo na yun. So, kung napanood nyo yun, maganda yun. Tapos, ang aking top 1 ay Fushigi Yugi. Kasi ano ko yun childhood ko yun. So, Fushigi Yugi, top 1, top 2, One Piece, tapos Liar's Game, top 3. Basta maganda yung anime na yun. Hindi siya ganun ka-mainstream, pero maganda siya, guys. Panoorin nyo. Then, ayun, regarding pala sa cosplay, ano po masabi nyo sa mga newbie or parang gustong pumasok sa ganitong hobby or career? Ayun, enjoy nyo lang kasi yung community ngayon, hindi na ganun ka-friendly yung mga ibang cosplayer. Unlike sa amin noon, nung era namin, halos lahat ng mga cosplayer, magkakaibigan, hindi toxic yung community. Tapos pag nagpunta kayo sa convention, talagang masaya lang, walang bashers. Ngayon kasi medyo mahirap mag-start ng cosplay kasi talagang pupunayin ka na, kailangan perfect ka. Pero sa amin noon, gawa lang sa cardboard yung mga props namin, mga recycle, yung mga costume namin, handmade, pero hindi kami nababash nun. So ayun, wag niyo silang pansinin, basta kung feel nyo masaya kayo, tuloy nyo lang yan, wag nyo intindihin yung sasabihin ng iba. Tsaka, if ever man na may negative na sinabi sa inyo, i-take nyo yun as inspiration para mag-improve kayo. Yun. Ayun. Once again, Ma'am Jane, i-insert ko na lang yung mga picture and video. Ayun, para makita nyo yung mga kapanahonan namin. Natabi mo pa ba? Oo, iba. Kasi nahak yung FB ko. Ayun. Pero meron pa ako. Medyo marami. Ayun, thank you, Ma'am Jane. Thank you, bye-bye. Flashback. End of Flashback. Hi guys, please like and subscribe to Alex Pangilinan. Hi everyone, please like and share
Pangilinan. Please like, share, and subscribe. Hello everyone! Please like and subscribe to Alexander Pangilinan YouTube channel. Hi, please like and share, subscribe Alex Pangilinan YT. Thank you. Hello mga biyaheros, kung bitin pa kayo sa aming regular episode, meron tayong mga shorties, meron din tayong bloopers, question and answer, at kung ano-ano pa. Just click, click, click. Click nyo na, huwag nyo na kayo pinch. Hello everyone, ngayon ay day 3 ng ATV at syempre kasama natin si